Now, on the Associated Press, the spiritual heart of Paris Awakens Notre Dame hosts its first Mass since 2019, a fire. Here's a snippet of that momentous event from AP. Ayan. So, ikaw ba, natutukan mo to? O, ikaw ba, yung nasa Paris ka ba, sinilip mo ba itong... Hindi kami nakadaan. Alam mo naman, sobrang busy doon. No? But then again, ang dami yung nag-abang nito. Actually, around 2,500 people daw attended that Mass. And even including French President Emmanuel Macron was there. 170 bishops. Ang dami, ang dami. Ang First Lady ng Amerika, na si Jill Biden, ang outgoing, nandun din. Of course, si Donald Trump nandun din. Andun rin si Zelensky ng Ukraine. Diba? Andun rin si Prince William. Itong Notre Dame, Tita Denise, of course, hindi pa siya kompleto na restored. Kasi yung likod na portion niya, makikita mo yung mga scaffoldings pa pala. Ngayon, 5 years. Kung tutuusin mo, almost 900 years itong simbahan na ito, which before the Eiffel Tower was considered the heart and soul of French culture, tutuusin mo. And that structure mismo was the highest in that part of the world, known world at that time. So, kung tutuusin mo, umabot ng 200 years muna bago umabot doon sa more or less yung itsura ng Notre Dame as we know it. Na eksaktong-eksakto, bakit December 8 inopen after 5 years ng renovation dahil, of course, Marian talaga yung nito ng simbahan. Even the name itself, Notre Dame. Our Lady, yeah. Yes, Our Lady. Na situated siya sa isang maliit na isla doon sa Seine, yung Ile de Cité. So parang island in the city. Ang interesting kasi dito yung trivia na napabayaan na rin to at certain point in French history. Maraming mga kings na may coronation dyan ginanap. Nung French Revolution, niransak yan, sinira, vinandalize yung harapan. Pero sometime during the 1800s daw, medyo bumaba yung niya, yung consciousness ng tao sa kanya. It was not until Victor Hugo's Hunchback of Notre Dame na na-appreciate bigla ng mga tao, ng mga Parisians, that they have to save what is the greatest example of Gothic architecture sa mundo. At pag sinabi natin Goth, hindi po ito yung mga anak po, mga apo ninyo na nagme-makeup eyeliner na itim at puro mga ganun-ganun po yung buhok at nakikinig ng depressing music. Hindi po yun, it's a style, it's an aesthetic, of course. At napaka-fascinating kung paano siya ni-renovate. You have artisans working on the church using traditional methods. So, halos walang mga semento, wala pa namang semento na panahon na yun. Yung restoration kasi nasira din yung mga painting dahil sa tubig, At may pupuntuhin ako, nakalimutan ko na pero ang gusto ko sabihin, lakad ka lang ng konti is the greatest bookstore in the world, Shakespeare and Company. Oo nga, lagi may sinasabi sa akin na. Oo, pero Tita D, kung ikaw ba ay, let's say, nakasituate doon sa area ng Eiffel Tower, hindi mo siya kita, pero kita mo yung Eiffel, tama ba? Alam mo, honestly, hindi ko naman masyado napansin.
Hindi ko napansin kasi on the go eh. Ito pa. Sobrang on the go. Yes. Ang gusto ko pala sabihin, Oo. ano raw yung kaibahan nitong bagong Ay, ano nga ba? railway? Of course, yung impression talaga ng mga nakakita dyan, yung madilim, no? Madilim kasi yung mga pader-pader niya through centuries and centuries of smoke, candle smoke. Alam mo na yun, di ba? Yes, oo. So, may libag siya ng kasaysayan. Of course, dahil kailangan nilang i-renovate, nawala na yung mga yon. Kaya sabi ng iba, Sabi yung libag ng kasaysayan. sabi ng mga Parisians, hindi raw sila sanay, para raw sila nasa hotel. Nanibago sila. Pero alam mo, i-share ko na lang din because I was able to visit Notre Dame in Luxembourg. Meron? Nakatawid ako eh, oo. Okay. Tapos, ganun-ganon yung feel nung parang ang dumi-dumi. Okay. Lumang-luma na rin kasi. Lumang-luma, oo. Kasi naman yung ginamit mo term, libag ng kasaysayan. Okay. Pero yung ganun feel. So feeling ko if it's the old church feel talaga, yung sinasabi mo, yung sa candles and stuff. Sabi ng isang Parisian na parang hotel. Chinek ko ulit, oo nga, parang hotel na social. Totoo. Yung mga lobby niya. Oo. Kasi yung pagkakakandila sa kanya, et cetera, et cetera. Anyway, sinasabi rin na may political angle ito. Si Macron kasi medyo kailangan niyang magpapogi sa French nation. Ito nga, no, nag-suffer ng blow lately yung kanyang gobyerno, yung kanyang prime minister, binout out. Oo. Tapos medyo nagkakaproblema yung ekonomiya nila. So kailangan niyang magpapogi sa harap ng French people.